At Kim Paulandia, eto na nga, totoo ba? Diba, Kim Pao mas mapangahas sa TV version ng serye. Sa chika, mas komplikado raw ang relasyon ni na Kim Chiu at Paolo Abilino sa bersyong makikita sa March 16. Mas daring sila rito sa kanilang mystery romance saga na may never before seen scenes ding gugulantang sa viewers. Actually, sa press ko, nagpasilip na ng konti. Nagpakita na doon ng mga kakaibang eksena. So, yun nga yung moment na nagtakip ng mata eh. May pinakita doon, di ba? Kasi hindi naman pinalabas yun sa ano. Parang surprise yun ng time na yun. So, nagtakip ng mata yung dalawa. Pero, totoo naman, sinabi naman talaga na mas matindi yung version. Kasi, kung ang ipapalabas mo rin lang naman ay yung napanood na doon sa streaming app, di ba? Siyempre parang wala lang. Para mas ma-excite talaga ang mga Pilipino, ang mga fans talaga, ilalabas na nila ng todo yung mga never before seen. Kahit si Direk Jojo, sinasabi niya, maraming kinunan, maraming na-shoot noon na hindi na ipalabas. Hindi doon na ipalabas sa streaming app. So, this time, ito todo nila yon. Kaya, nakakapagpataas ng presyo ng dugo. Ayun. Kung mas mapangahas ang siguro yung mga eksena, yung mga batuhan ng linya, yung mga conflict sa kwento, baka dito o mas manggigigil ka dun sa karakter ng mga kontrabida. At pero in terms of lambingan, in terms of mga intimate manonood ng mga bata. Pero kung ito naman ay 8 yata, di ba? 8:30 yata. Pwede naman. Kasi iba nga, di ba, napanood nga sa TV iba mga eksena yung mga ibang serye ni Kim at ni Paolo. Pero pwede, kaya lang, pag sa prime time kasi, Pwede pa din. Pwede Medyo pa rin. late na rin Kaya naman lang inaasahan nating napanood natin sa pelikula na mga ganon, parang hindi magiging ganon. Siyempre, kahit paano marami kasi mga batang fans itong mga ito itong dalawang ito na manonood din. Pero yun nga, the fact na maraming na-shoot, na hindi na ipalabas, yun ang mas dapat abangan. At ako rin, yun na naman nagpapa-excite sa akin. Siyempre, gusto kong makita kung ano pa ba yung hindi ko napanood. Kasi di ba nagtatanungan tayo, ba't parang hindi ko naman napanood yung scene Kaya nga. na meron. Pero may mga picture na lumabas noon, di ba? Kaya sabi ko, mukhang kinunan yon para talaga dito yan. Ang gusto ko talagang mapanood bukod dun sa behind the scenes nga na sinasabi mo na yung mga eksena nila na kunwari naghahanda sila dun sa kanilang eksena, gusto ko talaga yung mapanood dun kung paano magharutan off-cam itong dalawang to, yung mga moment nila na silang dalawa or itong si Kim ay kausap si Paolo, tapos basta yung parang may lambingan akong nakikita. Hindi lang yung parang nagbabasa sila ng script or kaya naghihintay sila para sa kanilang take. Hindi yung ganon kasi nakita na natin yung sa social media dun sa mga shot nila, mga photo shot nila. Pero yung mga yun, katulad nga, di ba nagpasample na nga na umakbay si Paolo kay Kim, mga ganon. Pero gusto ko more of that ang makita ko. I think meron pa, mas marami pa kasi alam ko iba mag-isip yung yung production na yun. Talagang nakahanda sila for TV version or hindi pang streaming app. Mukhang prepared talaga sila na dapat mas bongga ito kasi syempre iba pag libre ang Kumbaga sa yung streaming app kasi nila kailangan mag-subscribe, 'di ba? So, yun nangyari na. Pero ito kasi free TV, so pag pinalabas nila to, kailangan dito na pinag-uusapan ng ratings, pinag-uusapan na yung ganyan. Mas marami dapat ang makapanood. Ayun. Kaya feeling ko talagang handa sila. Meron silang mga kinunan na ipapakita na makakapagpagulat sa lahat. Ayoko sanang magkumpara o ihalin tulad ang isa't isa, ang Ignacia at Kamuning. Eto kasi ang wala ang ang Kamuning. Ka ba nakikita ngayon? Depende naman sa Wala na kasing David at saka Barbie. Ibig sabihin, mag-action ng mga serye ng Ignacia. At kita mo, mga behind the scenes na lang, makikiligin ka ni. At saka, marami rin namang mahuhusay na mga serye, mahusay na mga script, mahusay na mga photography, cinematography, diyan sa Kamuning. Kaya lang, parang may ibang formula kasi ang Ignacia para magkaiba talaga diba, sila ng para masabi mo parang mas maganda yata itong serye pagdating sa drama,
Ignacia. Pero pagdating naman kasi sa noontime show, noontime drama, yan, diyan talaga ang Kamuning umaalagwa. Ang tingin ko kasi baka hindi ganun ang ano ba tawag mo sa kanila? Kamuning. Oo, Kamuning. Kasi there was a time, of course, na waging-wagi mga fantaserye nila, di ba? Doon talaga medyo naligwak ang Ignacia. Hindi na napaghandaan yung time na yun. Pero pagdating sa mga love team kasi, tama, may Barbie, yun nga, Barda na okay naman. Although talagang historical din naman yung, actually, ang focus talaga noon ay mag-educate sana, pero lumabas yung Barda nung time na yun. Siguro, pag gumawa uli, sino pa mga, kasi si Jillian Ward ang pinakaano nila ngayon eh. So, hinahanapan, di ba, ng pwedeng bumagay pa. Sana pag gumawa uli ang Barda or magkabalikan ng gumawa ng serye ang sina Bianca at sila Ruru, yung mga ganon. Pero so far, hindi kasi sila minsan nga pinagpa-partner. Katulad ngayon, di ba, si Jillian pinartner kay David. So, mahilig sila mag-experiment sa ganon. Kaya lang, minsan sumasablay eh. Parang may excite ka pa ba kapag si Ruru tsaka si Bianca may kita mo sa serye. Baka more on story rin sila. Nakikita ko na sila sa palitan na nga sila ng mga malalalim na pagmamahalan, mga mensahe na parang aabot na sa kasalan, pero wala pa naman. Yung gana, pero pagdating kasi sa serye, parang hindi ka na may excite kasi alam mo na. Tapos, parang may isip mo nga ay, eto ba ay kinikembot lang tayo kasi ganun talagang TV. Yun Kasi na nga halimbawa, yung bago nilang si Ashley Ortega tsaka si El Villanueva, sa teaser pa lang, parang maaano ka na, kasi parang pa-demonyo level na. Yung magkapatid kayo, pero grabe ang away nyo, susunugin mo yung kapatid mo. Ganong level ang awayan. So siguro mas formula nila yung kesa mas sa away sa mga ganyan siguro pwede. Kasi di ba naalala mo yan? Noontime, prime time? Afternoon? Pang afternoon. Yun ang sinasabi ko. Pagdating talaga sa afternoon, umaalagwa talaga ang Kamuning, lalo doon sa mga dramahan na merong sakitan. Yes. Meron talakan yung mga ganyan. Kasi di ba mga si Raisa Senon dati tsaka si Sunshine Dizon, ang haba rin ng teleserye. Gladys Reyes. Ang haba rin ng mga ganun. Pero sinubaybayan, di ba? Pag afternoon, pero pagdating sa prime time, parang sana nga si Cassie tsaka si Ashley dapat hinihilot-hilot na nila para at least magkaroon na ng love team. Normal lang na kapag TV version, lalo na kung prime time o mas malawak ang reach, mas na-enhance ang mga eksena. Mas intense ang titigan, mas may lalim ang romantic scenes, at mas klaro ang chemistry. Hindi naman ibig sabihin agad na may personal na something. Kadalasan, mas buo lang ang storytelling at mas detalyado ang character development kumpara sa ibang format. Pangalawa, kapag sinabing mapangahas, pwedeng tumukoy ito sa mas daring o mas emotionally open na eksena. Mas direkta ang pagpapakita ng affection, mas matapang ang mga linya at confrontation scenes. Sa totoo lang, malaking factor dito ang tiwala ng dalawang artista sa isa't isa. Ramdam kasi kapag komportable ang mga lead, natural ang body language, hindi pilit ang kilig at believable ang mga dramatic moments. At sa dami ng proyekto at guestings na magkasama sila, halatang mas naging at ease na sila sa isa't isa over time. Isa pa, malaki rin ang epekto ng direction at script. Kung mas cinematic ang pagkuha at mas mature ang tema ng TV adaptation, talagang mas magiging mapangahas ang dating kumpara sa mas toned down na bersyon. Sa huli, para sa fans, dagdag kilig ito. Pero bilang viewers, maganda ring tandaan na trabaho nilang maghatid ng convincing performance. Kung nagiging mas daring man ang portrayal nila, maaaring indikasyon lang ito ng growth bilang artists at mas matapang na storytelling ng production. Ang sinasabing mapangahas ay kadalasang interpretasyon ng publiko o fans at hindi literal na indikasyon ng totoong buhay nila o ng kanilang mga desisyon sa labas ng pag-arte. Sa industriya ng telebisyon at pelikula, anumang mas daring na eksena ay directional choice para sa karakter at kwento, hindi palaging personal na representasyon ng artista.
Pangalawa, trabaho nilang magbigay ng credible na performance. Ang mga artista tulad ni Kim Chiu at Paolo Abilino ay profesional. Kung mas intense o mas malalim ang eksena, bahagi ito ng pagkatha ng karakter, estilo ng director at tema ng serye. Hindi ibig sabihin na totoong buhay nila ay ganun din o merong ibang motibo. Pangatlo, tingnan ang konteksto ng palabas. Kung ang serye ay may mas mature na tema o mas seryosong tono kaysa sa dati nilang mga proyekto, natural lang na mas intense ang mga eksena. Mas emotional na drama, mas malalim na relationship dynamics, mas cinematic na storytelling. At ito ay normal sa pag-evolve ng TV at film content, lalo na kung gusto nitong makipagsabayan sa mga sari-saring panlasa ng audience. Huling punto, respeto sa mga artista. Mahalagang tandaan na ang mga artista ay tao rin. Ang pag-interpret ng mga eksena o chemistry sa TV ay iba sa personal nilang buhay. Hindi tamang agad gumawa ng assumptions base lang sa promosyon o mga clips. Ang balitang iyon ay mas tungkol sa creative direction ng serye at interpretasyon ng viewers. Hindi ito dapat gawing batayan para i-judge ang mga artista sa totoong buhay. Mas mainam tingnan ng kabuuan ng serye at kung paano nito sinusuportahan ng kwento at karakter, kaysa puro chismis lang. Una sa lahat, ang salitang mapangahas ay madalas ginagamit kapag may mas intense na eksena. Maaaring mas malalim na emosyon, mas matapang na dialogue, o mas physically expressive na portrayal ng relasyon ng mga karakter. Pero sa totoo lang, malaking indikasyon ito ng growth bilang artists. Kapag ang dalawang artista ay mas nagiging komportable sa isa't isa, mas nagiging natural ang kanilang chemistry. Hindi na sila conscious sa camera, mas nakafocus sila sa pagbuo ng karakter at paghatid ng eksena. Pangalawa, mahalagang isaalang-alang ang creative direction ng TV version. Kadalasan kapag ang adaptation ay inilalabas sa mas malawak na audience, mas pinapalalim ang storytelling. Mas binibigyan ng oras ang character development, mas detalyado ang backstory, at mas pinapakita ang emotional struggles ng mga bida. Kung kaya mas nagmumukhang mapangahas, maaaring dahil mas pinili ng production na gawing mas realistic at mas relatable ang dynamics ng relasyon ng mga karakter. May isa pang aspeto dito, ang expectations ng fans. Dahil malakas ang following ng tambalan, bawat eksena ay sinusuri, inuulit-ulit at ginagawan ng interpretasyon. Kapag may mas intense na titigan o mas sweet na moment, agad itong nagiging usap-usapan. Minsan ang hype ay mas lumalaki pa kaysa sa mismong eksena, kaya ang perception na mas mapangahas ay maaaring pimalakas din ng social media reactions. Ngunit mahalaga ring maging balanse ang pananaw. Bilang manonood, dapat nating tandaan na trabaho nilang umarte. Ang ipinapakita nila sa screen ay bunga ng script, direksyon at profesionalismo. Hindi ito otomatikong sumasalamin sa personal nilang buhay. Madaling kiligin at ma-excite, pero mas maganda pa ring igalang ang boundaries ng artista bilang pribadong tao. Sa kabuuan, ang balitang ito ay mas positibong indikasyon ng mas matured na proyekto at mas matapang na storytelling. Kung mas nagiging intense man ang portrayal nila, maaaring patunay ito na handa silang mag-explore ng mas complicated na roles at mas seryosong tema. At para sa fans, bonus na lang ang kilig, pero ang tunay na panalo ay kung nagiging mas dekalidad at mas engaging ang serye. May ilang bagay pa akong maidadagdag tungkol sa balitang mas mapangahas sa TV version ng serye ang tambalan ni Kim Chiu at Paolo Abilino. Una sa lahat, evolution ng image. Pareho na silang matagal sa industriya. Natural lang na habang tumatagal, nag-iiba rin ang image at tinatanggap nilang roles. Kung dati ay mas wholesome o light ang attack, ngayon maaring mas matured at layered na ang mga karakter na ginagampanan nila. Hindi ito basta pagiging daring, kundi pagpapakita ng versatility bilang artista. Pangalawa, pagbabago sa panlasa ng audience. Mas open na ngayon ang viewers sa mas realistic at emotionally complex na kwento. Kung mas intense ang portrayal nila, maaaring tugon ito sa demand ng audience na naghahanap ng mas authentic na relasyon sa screen. Hindi lang puro kilig, kundi may lalim, conflict at vulnerability.
Marketing at hype factor din ito. Hindi rin maikakailan na minsan ang salitang mapangahas ay nagagamit para makatawag pansin. Kapag may ganitong label ang isang proyekto, mas napag-uusapan ito online. Nakakatulong ito sa buzz at engagement lalo na sa social media. Professional chemistry. Isa sa pinakamahalagang factor ay ang trust. Kapag may tiwala ang dalawang artista sa isa't isa, mas kaya nilang gawin ang emotionally demanding na scenes nang hindi awkward. Ibig sabihin, may professional respect at comfort level na nabuo sa pagitan nila. Responsibilidad ng viewers. Bilang audience, mahalagang maidistinguish ang fiction sa realidad. Ang lakas ng chemistry sa screen ay hindi otomatikong patunay ng personal nilang buhay. Madaling kiligin at ma-excite, pero mas maganda pa ring igalang ang boundaries ng artista bilang pribadong tao. Sa kabuuan, ang balitang ito ay mas positibong indikasyon ng mas matured na proyekto at mas matapang na storytelling. Kung mas nagiging intense man ang portrayal nila, maaaring patunay ito na handa silang mag-explore ng mas complicated na roles at mas seryosong tema. At para sa fans, bonus na lang ang kilig, pero ang tunay na panalo ay kung nagiging mas dekalidad at mas engaging ang serye.